Habang ibinabiyahe patungong Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Visayas ang kanyang mga taga-suporta. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagtipon sa iba't ibang lugar ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga taga Davao sa Rizal Park nagsama-sama. May mga bumusina. May mga nagtirik ng kandila at nanalangin. Ang iba, di napigilang lumuha habang pinanonood ang pagsakay ni Duterte sa eroplano. Sa Cotabato City, tinatayang 4,000 Duterte supporters ang dumalo sa idinaos na Peace Rally. Bago yan, nagkaroon sila ng Unity Walk mula sa Parang Road, Magallanes Road hanggang sa City Plaza. Ang mga pulis, mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa lugar. Biglaan lang po ito. Nag-umpisa yung rally. After Tarawi po, yung breaking of fasting. Daan-daan naman ang dumalo sa prayer rally sa General Santos City. That I will pray for you. May mga nagtipon din sa Cagayan de Oro City. Sa Cebu City, emosyonal na kumanta at nagdasal ang mga taga-suporta ni Duterte. Duterte! Pero hindi lang ang mga taga-suporta ni Duterte ang nagsama-sama. Dahil nauna lang nagtipon sa Fuente Osmeña Circle ang ilang grupo kasama ang mga kaanak ng umunoy mga biktima ng extrajudicial killings na iniuugnay sa droga at red tagging. Ikinatuwa nila ang pagdakip sa dating Pangulo na simula na raw ng paggamit nila ng hustisya. Ang among hustisya dili lang kutob sa pagdakop sa former president, kundi pagpriso o pagpaningil mismo sa tinuuray nga hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Umaasa ang mga naulila ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na magtutuloy-tuloy ang proseso at mapapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kasi po si Duterte may due process. Yung mga anak ko na pinaslang, yung anak ko wala pong due process. Para sa mga naulila ng mga biktima ng mga umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war, tila nagsisimula pa lang ang daan sa pagkamit ng hustisya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Duterte panagutin! Ikulong! 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 Hiniling nilang mapanagot si Duterte. Kabilang sa mga naghihintay, ang biyuda ni Michael Lee na pinaslang noong March 20, 2017. Hindi siya makulong siya. Hindi po kami titigil. Ang ilan, pinupulaan ang pagkakaiba sa trato sa sitwasyon ni Duterte at sa kanilang mga mahal sa buhay. Umiiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Ang human rights group na PARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates na isa sa pinakaunang naghain ng reklamo laban kay Duterte para sa mga umano'y extrajudicial killings, masaya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Umaasa silang meron silang aasahang katarungan. Ang nagulat kami ay doon sa bilis ng pangyayari. Pero the fact na nag-engage kami sa iba't ibang mechanism, sa paghahanap namin ng justice nga para sa mga biktima, siyempre, umaasa ka na merong aabutin ito. Ang tanong nga kung kailan at gaano katagal. Base sa datos ng PIDEA, mahigit 6,000 ang napatay sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Pero paniwala ng ilang human rights groups, higit pa riyan ang bilang. Kabilang na ang mga kaso ng umano'y EJK. Sa ngayon, hindi bababa sa 3 kaso ng pagpatay kaugnay sa drug war ang nauwi sa conviction o paghahatol sa ilang pulis na sangkot. Hindi matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan. Mas higit pa. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, 60 pamilya ang nasunugan sa Parañaque City at isa sa tinitinang sanhi ng sunog na pabayaang sinaing. Saksi, si Nico Wahe. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang makuhanan ng residenteng ito mula sa rooftop ang nasusunog na bahay sa Barangay BF Homes, Parañaque City. Ilang saglit pa, ganito na ang nangyari. Mas lumaki at kumalat pa ang apoy. Ayon sa isang residente, sa katabi nilang bahay nagsimula ang apoy. At nang tanongin niya raw ang may-ari kung anong pinagmulan, nagsimula po yung sunog dahil po sa sinaing po, naiwan po yung sinaing hanggang sa hindi po napansin. Kumalat po kasi mabilis na ng pangyayari dahil po puro kahoy po yung mga nasunog po hanggang sa umabot na po sa bahay namin. agad daw silang lumikas at tumakbo palabas. Lahat naman po ng parents ko, naligtas naman po at may naisalba naman po kami kahit papaano. Ang residente namang ito ang siyang nag-video sa rooftop. Inunang sinalba ang mga alagang hayop gaya ng pusa, aso at ilang manok. Pero may mga manok na hindi na kinaya. Bumilis agad ang apoy. Lumakas ang apoy eh. Ayun, nagpanik ang mga tao. Nakapwesto kami ngayon sa isang rooftop dito sa Masville, Barangay BF Homes, kung saan sa likuran ko makikita nyo yung bahay na yon na pinagmulan daw nitong malaking sunog na ito na nasa ika-4 na alarma na masisikip yung kalsada rito sa Masville at maging yung eskinita papasok rito sa mga kabahayan rito. Malakas din ang hangin na siyang talagang nagpapahirap sa BFP at sa mga fire volunteer. Ito pong area na ito sa Masville, talaga pong wala po talagang access dito. One way in, one way out. Ayon sa BFP, mahigit 30 bahay ang natupok ng apoy. Nasa 60 pamilya naman ang naapektuhan. Nasa 375,000 pesos ang halaga ng natupok. Wala namang lubhang nasugatan sa sunog, maliban sa ilang minor injuries sa mga residenteng tumulong sa pag-apula sa apoy. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestado ang isang ama na nahulikam na sinasapak ang 2 taong gulang na anak sa Tondo, Maynila. Ang bata napagbuntunan ng galit dahil umano sa away mag-asawa. Saksi, si Jamie Santos. Sa pool sa CCTV ng Barangay 4 sa Tondo, Maynila, ang pananakit ng lalaking ito sa buhat-buhat ng batang lalaki. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makiilang ulit na kunan ang pananapak hanggang sa makarating sa pila ng tricycle sa tapat ng Plaza Hernandez. Kitang tila hinagis pa nito ang kaawa-awang paslit sa loob ng tricycle. Ayon sa Moriones Police Station, 2 taong gulang lang ang bata at ang nananakit, sarili niyang ama. Galing daw sila sa Ilaya Street Linggo ng gabi. Sa ikinasang follow-up operation ng mga pulis, nahuli ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay 107. May nagpunta ritong mga kapulisan para i-backtrack nila yung pinangyarihan at nakakita nga na dumaan dito sa jurisdiction ng aking barangay at pag-iikot nila siguro nahuli nila yung tatay na gumawa ng krimen. Ang dahilan umano ng pang-aabuso, Meron pong marital problem ang mag-asawa. At napagbuntunan po niya ng galit ang anak po niya. Dahil hindi na po nakikipagkita o nagpapakita ang asawa po niyang babae. malaking tulong daw sa pagkakahuli sa suspect ang malasakit ng mga concerned citizen. Yung mabilis po nilang pagre-report sa amin ay mabilis din po ang aksyon namin at agad po nating nahuli po yung suspect. Ayon sa pulisya, aminado ang suspect na nakainom siya nang nangyari ang pambubugbog. Nakakulong ngayon sa Moriones Tondo Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 7610 o child abuse. Nagpapagaling na raw ang 2 taong gulang na biktima sa mga tinamong pasa sa mukha at kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 3 babaeng judge ang hahawak sa pre-trial stage ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At kung matutuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte, posibleng siya po ang kauna-unahang dating Asian Head of State na lilitisin ng ICC. Saksi, si Maki Pulido.
Madaling araw kanina, kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant na inisyu ng Pre-Trial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kasong kinakaharap niya, murder as a crime against humanity, na isinagawa umano sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ayon sa ICC, oras na mailagay sa ICC custody ang isang suspect, isa-schedule ang kanyang initial appearance hearing. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan 3 pre-trial judges ang kukumpirma sa identity ng suspect at titiyaking nauunawaan niya ang kaso laban sa kanya. Matapos dinggin ang prosekusyon, depensa at legal representative ng mga biktima, magpapasya ang mga judge kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ayon sa ICC, kadalasang nangyayari ito sa loob ng 60 araw. 3 babae na may mahabang karanasan sa hudikatura at human rights law ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 na humahawak ngayon sa kaso ni Duterte ayon sa website ng ICC. Kapag lilitisin na ang kaso, magbubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom. Sa mismong trial stage, kailangang patunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang akusado. Pwede raw umabot sa hanggang 30 taong pagkakakulong ang sentensya, pero may mga pagkakataong pwedeng life sentence ang sentensya. Pwede namang iapela ang desisyon. Maaari ring mag-utos ng reparation o danyos para sa mga biktima. Habang nililitis ang akusado, pwedeng mag-apply ito para sa interim release. Kung ma-reject, maaari ang ma-review kada 120 days. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Depende din yan kung gaano ka litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. 4 na malulubhang krimen ang nasa jurisdiksyon ng International Criminal Court: genocide, war crime, crime of aggression at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinangingibabawan ng ICC ang mga regular na korte ng mga estado. Papasok lang ito sa eksena kung hindi kumikilos ang estado o hindi tunay ang hangarin nitong mapanagot ang mga individual sa likod ng mga malubhang krimen. Ang ICC is not actually meant to try all sorts of crimes, no? It's not a substitute to domestic courts. Ang kanyang mandate is only to try yung pinaka-heinous, yung pinaka-grabe, yung tinatabi na krimen laban sa sangkatauhan. Noong March 2019, panahon ng Administrasyong Duterte, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero sabi ng International Criminal Court, dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso. Merong provision sa Rome Statute, ito yung Article 127. Kung nasimulan na before naging epektibo yung withdrawal, hindi na magagalaw yon or magpapatuloy pa rin yon. Otherwise, edi, madaling tumakas kasi mag-withdraw ka lang. Kung matuloy ang paglilitis sa dating Pangulo sa detention center ng ICC sa outskirts ng The Hague sa Netherlands, siya idedetine. Pero kung masentensyahan siya, hindi siya roon ikukulong. Ayon sa ICC, isisilbi ang sentensya sa estadong itinalaga ng korte mula sa listahan ng mga state na pumayag tumanggap ng mga convicted na individual. Dito sasalalay yung ICC dun sa member states niya. So sa ibang bansa? May mag-volunteer dyan. Oo, may pwedeng mag-volunteer na penal facility o parang Bucor nila. Dahil hindi na tayo member, we lost the chance na mag-volunteer ng bilibid. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Alas 12 ng hating gabi, oras dito sa Pilipinas, inaasang lalapag na sa Rotterdam Airport sa The Hague sa the Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bago ang kanyang pagdating, nagtipon-tipon sa harap mismo ng ICC ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Hawak nila ang banner bilang suporta sa dating Pangulo. Magbubukas po ng 200,000 slots ang Department of Education para sa mga guro na nais sumailalim sa upskill artificial intelligence training. Saksi si Mark Salazar. Kasabay ng pag-usad ng teknolohiya, partikular ng artificial intelligence, hindi dapat mahuli ang mga guro ayon sa DepEd. Kaya magbubukas ang DepEd ng 200,000 slots sa libreng upskill AI training para sa mga guro. The use of AI will be mandatory. It would be like the ability to use a computer and maybe even more.
That's why, sabi nga, your job may not be under threat, but someone with who knows more about AI you might be under threat from that person. So, ang gusto natin, lahat ng teachers natin can be AI savvy. Joint project ito ng DepEd at ng isang online platform sa harap ng banta sa trabaho ng mga taong hindi hahabol sa teknolohiya. You may not change your role, but your role is changing on you. AI is accelerating that pace of change more than ever before. In the past 10 years, about 40% of our roles and skills changed. In the next 5 years, we expect that to go up to 70%. Ang gurong si Daisy Kimpo, matagal nang in-embrace ang AI technology sa pagtuturo at itinuturo na rin niya sa kanyang estudyante ang ethical use o responsableng paggamit ng AI. Ang amin lang ay may tamang direktiba, may tamang guidelines, very welcome kami na i-embrace ang tulong ng AI. Kahit ang math teacher na si Irene Rentoy, nagkusa na rin mag-aral ng AI. Mga kids ngayon, very na sila sa mga AI eh. So, syempre, pag ikaw teacher, wala kang alam about sa AI, maanuhan ka ng mga estudyante. Minsan yung mga bata ngayon marunong na talagang gumamit ng AI, lalo na sa comprehension. Ayon din sa DepEd, may ginagawa na silang hakbang para magka-internet ang mga guro sa mga liblib na paaralan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Anim na isang araw bago ang eleksyon 2025. Kapayapaan, kabataan, kababaihan at kalusugan ang ilan sa mga naging paksa ng mga senatorial candidates sa kanilang kampanya. Saksi si Chino Gaston. Gustong repasuhin ni Congressman Erwin Tulfo ang Universal Healthcare Law. Mas malakas na proteksyon para sa kababaihan ang iginiit ni Congresswoman Arlene Brosas. Pinahalagahan ni Senator Pia Cayetano ang malusog at aktibong pamumuhay. Nakipagdialogo sa mga estudyante si Attorney Angelo de Alban. Hinimok ni Leody de Guzman ang mga kabataan na iwasan ang cancel culture. Si Senator Lito Lapid inikot ang ilang bahagi ng Leyte ngayong araw. Sa Antipolo City naman, nag-ikot si Manny Pacquiao kahapon. Development, Peace at Tourism ang isinulong ni Ariel Querubin sa Marawi. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.